Nagulat ako kasi kinain din ng twins yung ulam ko today. Grabe na talaga ang weather dito sa UK. Bukod sa ang lamig ng weather today, ayan, sobrang hangin. And 2 p.m. pa lang to, pero tingnan nyo, ang dilim-dilim na. Ang twins sobrang busy dito sa pagkain ng pochi. Nahanap kasi nila yung mga tinatago kong pochi. And nahihirapan pa rin sila magbukas. So ako yung nag-open ng mga pochi. Kakatapos lang din nilang kumain ng kanilang lunch. Kaya siguro naghahanap sila ng matatamis. Wala bang pochi na open na lahat? Nakakapagod din kasi mag-open nito isa-isa. Napansin ko nga pala dito, yung mga ina-open ko, hindi kinakain ni Charlie lahat. Inaabutan din niya si Chino para ma-make sure na kumakain din siya. Diba? Super sweet ng twins. Ngayon ko lang nakita nung nag-e-edit ako. Anyway, magluluto ako today ng pinakbet. So, hiniwa ko na muna yung mga ingredients. Dito talaga ako lagi hirap na hirap magbalat sa kalabasa. Bukod sa matigas kasi, makapal yung balat. And natatawa na lang ako dito kung paano ko siya ino-open. Diba? Hirap na hirap talaga ako. Hindi ko na nga alam kung ano yung gagawin. Hinati ko na muna sa gitna kasi feeling ko mas madali kapag ganito. And half lang din naman kasi yung kailangan ko today. May nagsuggest din last time na gamitan daw ng peeler. Pero parang mas mahirap siya kasi makapal nga yung balat. Finally, nahiwa ko na yung mga kalabasa tapos nandito na din yung aking sitaw. Frozen nga din pala yung aking okra kasi bihira dito makabili ng fresh. Nagtira lang ako ng konti para pag magsinigang ako. And then, naghiwa na ako ng kamatis, ng sibuyas, tsaka ng bawang. Muntik ko pang makalimutan na kailangan ko nga pala ng pork. So, ayan, naghiwa na din ako dito ng konti. And iniisip ko dito kasi parang may kulang. And naalala ko, kailangan nga pala ng ampalaya. Pero kasi dito, sobrang hirap makahanap ng ampalaya. Isa pa naman yun sa favorite kong gulay. Nag-start na din ako dito magluto and prinito ko na nga yung baboy. Sinunod ko na din naman yung garlic, tapos yung sibuyas, saka yung kamatis. And syempre, gisa lang tayo ng gisa dyan. Ang bango talaga kapag itong tatlong to nagsama-sama, no? Parang kahit ito, ulam na. Naisipan ko magpinakbet kasi naalala ko, meron nga pala ako ditong alamang. And ilang months na lang pa-expire na siya, so kailangan ko na siyang gamitin. Kasi hindi ko naman siya magagamit sa isang lutuan lang. Naglagay na din ako dito ng konti, tapos ginisa ko na. Parang gusto ko tuloy maginis ang alamang bukas. Diba? Tapos merong pritong talong. After magisa, nilagay ko na din tong kalabasa kasi matagal tong maluto. And then pagkahalo, nilagay ko na din yung water. Pinalambot ko lang din muna ito ng ilang minuto, tapos naglagay na ako ng pampalasa. Medyo matagal din maluto tong sitaw, so inad ko na din. Tapos naalala ko, meron nga pala akong biniling isda nung nakaraan. Bago ko lang itong nakita and hindi ko alam kung ano yung lasa. Pero sabi ko, try ko siyang iluto ng prito. So perfect to ka-partner ng gulay. Nilagay ko na nga din pala yung talong tsaka yung okra. And then, antayin ko na lang itong maluto. Mas gusto ko kasi sa pinakbet, pagka medyo lutong-luto na talaga yung gulay. So, habang sinisimmer ko siya, nagprito na ako dito ng isda. So, ito daw is British sardines. Hindi ko din alam kung ano ba yung mga lutong ginagawa dito. Pero nung nakita ko to, sabi ko para kasi siyang galunggong. And mamaya matitikman natin yung lasa. Nagsaing na nga din pala ako dito para dire-diretso na yung kain. And finally, makakapag-lunch na ako. Ang sarap na naman ng kain ko today. Pero di bali, minsan kasi, once a day lang naman ako kumakain. Tikman ko nga din pala yung isda and pwede talaga siyang iprito, masarap siya. So next time, bibili ulit ako nito. Habang kumakain nga din pala ako dito, lumapit si Charlie and Chino. And parang gusto nilang itry itong food ko. And dito, binigyan ko na sila and in fairness, nagustuhan daw nila. Kaya ending, magkakasalo kaming tatlo sa pagkain ngayon. Akala ko kasi hindi nila magugustuhan kasi meron tong alamang. Diba, matapang kasi yung lasa ng ganito. Yung daddy nila hindi mo mapapakain ito. Pero buti na lang ang twins kumakain ng pinakbet. Pinoy na talaga ang dalawang bata. Buti na lang hindi sila maarte sa pagkain. Tingnan mo at pumwesto pa nga yung dalawa sa katabi ko. At sila pang umubos ng rice.